Good day mga kaibigan! Yun, ayos na ayos oh. Kasama natin si Dominar 400. Ayan. Siyempre, nandito tayo sa... Teka. Ayan. Dito, sa Tondegal. Ayan. So, ano nga bang gagawin natin dito kaya K4? Kung naalala nyo, last vlog ko, lumabas na yung kanyang... Teka, pakita ko yung kanyang maintenance tool indicator. Ayan, lumabas na yun hindi ko alam kung kita. Ayan. So, syempre, ang gagawin natin ngayon ay mag-change oil tayo, no? So, syempre, kapag nag-change oil ka kay Dominar 400, syempre, laging kasama niyan ay yung ito, oil filter. Ayan. Ang dami kong binili, 5. Salamat Shopee. Ayan. Ang presyo nito ay 40 pesos lang isa, kaya dinamihan ko na yung bili. Itong ano na to, kung mababasa nyo, ayan pang Rouser 135 at 200. So, yun ang kagandahan kay Dominar 400. Yung mga parts niya, hindi lang exclusive para lang sa kanya. Merong ibang parts tulad nga nito na pwede yung ibang motor. Ito, tulad nito pang Rouser 135-200, pwede siya dito. So mamaya titingnan natin yung nakakabit na oil filter dito kay 4. At syempre, iaano natin dito kung sukat ba, para lang malaman nyo na syempre, madaling makakuha ng parts ni Dominar 400. Ayan. Tapos hinihintay ko lang yung yung order ko na tawag doon? Langis. Ayan. So mamaya pakita ko sa inyo pag dumating na. Okay? So habang hinihintay natin yung langis na dumating, ito, papakita ko muna sa inyo kung ano yung tatanggalin nyo para mapag-drain ng langis. Ito yan, ito. Ayan, para ito yung makina. Tapos sa ilalim yan, ito yung pinaka tatanggalin nyo, dahil dyan tutulo yung langis. Meron na rin tayong lalagyan. Okay. So ayan, ayun na yung langis, no. Medyo madilim na siya. So ayan, may tatanggalin pa tayo dyan. Hindi siya makuha. Ayan, ang dumi. Lilinisin din natin yan. So habang hinihintay lang natin talaga maubos yung laman dito sa ito naman tatanggalin natin to. Ang sukat nitong bolt na to ay ito, gagamitan natin siya ng 8mm na pantanggal na. Ito yung kasama niya para mas madali. So ito, tanggalin natin yung dalawang bolts. So ito yung sa mga napapanood ko sa YouTube, kailangan parang ikot muna ng ganyan. Saka mo hihilahin. Oh shit. Buti na lang meron pa akong isang lagayan. So ito, tatanggalin din natin yan.
Hanap lang tayo ng pantanggal. So yan yung luma natin, no? Na oil filter. Tapos ito yung bago na pang Rouser 200. So ayan, magkasukat sila. So ito, ilalagay na natin to dito. Pero bago yun, lilinisin muna natin itong loob. Lilinisin muna natin yan. So ito yung takip ng fuel filter na itong si Dominar 400. Ayan dyan. Pero makikita nyo, ayan, KTM. So yung ganito ng KTM ay pwede talaga rito kay Dominar. Ayan, Dominar. So ito, sa paghigpit, sabi nga ng mga mekaniko, wag puro one side lang. Kuwari ito, sisikipan mo kagad, tapos susunod to. Hindi. Ang gawin nyo, pakonti-konti lang, parehas. Ayan, hanggang sa humigpit parehas. Hindi pwede yung isa lang yung higpitan kagad, tsaka pa lang yung isa. Mali po yun. Kasi hindi siya, ang tawag dito, hindi lalapat ng maayos yung ganito. Kung one side lang, kuwari ito lang muna higpitan nyo, tsaka pa lang ito, or ito vice versa. Kailangan paunti-unti yung dalawa. Ayan. So sa langis, ito yung inirekomenda sa akin ng aking kaibigan na si Ryan James Cuenco. Shoutout sa iyo, pare. Ito na, order na ako. In-order ko to sa Shopee. Ang price niya ay 230 pesos isa. So dalawa ang binili ko dahil 1.5 liters ang kailangan na langis ni Dominar 400. So eto, mamaya ilalagay na natin to. So ayan, ilagay na natin yung 1.5 liters, no? So paano ko nalaman? Kasi ito, kasi itong Motul may mga ganyan. Ayan. At ayun, 500 ml ang nabawas dito. Tapos dito, ito buo tong 1 liter yung nailagay natin. So 1.5, di ba? Ngayon isasara na lang natin yung ito. Pero lilinisin ko muna. Ayan. So, ayan, okay na. Na-change oil na natin si Dominar 400. So, ayan, kung may nakikita kayong mga umuusok-usok dyan, kasi natuluan ng langis yung yung natawag doon yung tambucho. So, niluluto pa niya yung langis. Ayan. Normal yan. So, dito naman tayo dadako sa yung maintenance tool icon ba tawag doon. Hindi ko alam kung yun yung correct term, ha. So para tanggalin yon, ito napanood ko lang din sa YouTube, no. So ito gagawin na natin. I-on nyo lang yung susi. Pagka on nyo ng susi, i-press and hold nyo lang tong mode button hanggang sa mag-blink yung maintenance tool icon dito. So subukan natin, ha. So dapat habang nagbo-boot pa lang, i-press nyo na
i-hold nyo hanggang sa mag-blink yung service maintenance tool icon. Ayan, tulad yan. So, pag nagganyan na yan, ang gagawin nyo lang ay ipe-press lang tong set. Press and hold din hanggang sa mawala na ng tuluyan yung pag-blink nya. So, ayun, kahit pa paano, natapos naman natin. Teka, patayin ko lang. So yun nga, natapos na natin yung DIY change oil. Tapos natanggal na rin natin yung service maintenance tool icon. Di ko talaga alam yung tamang term doon. So ayan, ready to roll na ulit siya sa kalsada mga kaibigan, no? So dito ko na lang din siguro tatapusin tong video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Kung bago ka pa lang dito, huwag mo nang kalimutan, ha? Huwag mo kalimutan na i-like, share, and subscribe tong YouTube channel natin. I-click mo na rin yung bell icon para kung sakali meron tayong bagong video, updated ka. Okay? Paano? Hanggang susunod na video. Paalam!